Magkakamping tayo ngayon sa isa sa pinakamaginaw na lugar dito sa Pilipinas. Sa lugar na to, nangyayari ang tinatawag na andap. Kung hindi ka pa pamilyar, ang andap ay isang kakaibang pangyayari na kung saan ang temperatura ay bumababa ng husto. Halos nagyayelo ang mga tanim sa sobrang lamig. Dahil dito, isa to sa pinangangambahan ng ating mga magsasaka sapagkat kayang sirain ng sobrang lamig ang kanilang mga pananim. Pero sa kabila ng matinding lamig, matutuklasan natin ang kakaibang ganda at karanasan na tanging sa ganitong lugar mo lang mararamdaman. Kung interesado ka sa ganitong klase ng adventure, tara at sabay-sabay nating panoorin ang video. Magpapalipad ulit tayo ng FPV. Nalipad ako pre. Dito tayo sa may Tawang Road at dito natin sisimulan yung video natin. Punta kami ng Mount Cotnon dito sa may Atok at doon tayo magka-camping. Yan, camping ulit tayo. Syempre kasama natin si Direct Gino. At dito kami sa may bakery ngayon. Bibili lang ulit ng pandesal kasi napakasarap ng pandesal dito. Illegal parking. Di mo ba ako kilala? Ha? Di mo ako kilala? May Anong petsa? Anong oras? Nasaan ako? Gago. Pagkatapos ng ilang oras na biyahe, nakarating na rin kami sa Mount Cotnon. Kaso, at wala ulit si Ate Gemma. Hindi namin alam kung saan kami magkakamping eh. Kaya nagpa siya kaming lumipat ng spot. Dito lang din malapit sa Mount Cotnon, Wagangan Rock Formation. Nag-ikot muna kami para mag-check kung saan kami pwedeng mag-camp at nung nakakita kami ng maayos na pwesto, agad na kami bumalik upang magpaalam kung maaari ba kami mag-overnight. Buti na lang pumayag si Tita Joanne. Isa ito sa mga natutunan ko kay Direct Gino. Kapag ang napupusuan mong lugar ay hindi opisyal na campsite, mas mabuting magpaalam muna sa may-ari o sa namamahala ng lugar. Simpleng respeto at nakakatulong para maging maayos at ligtas ang ating adventure. Dito kami sa Atok. Atok-tok ng mga bato. Itong air mattress natin, sleeping bag na compact at extra jacket. Yan, may jacket tayong makapal. Tignan natin kung kakayanin ito yung temperature dito sa may Atok kasi sobrang lamig daw dito, mas malamig dito kasi sa Barlig. Ito na yung kinakatakot natin. Hindi, pero immune na tayo sa lamig. Yeah, yung last nating episode 5.7 degrees. Pero ngayon, anong oras na ba? 9 o'clock ng gabi, 9:13. Pero yung temperature natin, yan, bumagsak na ng 8.8 degree. Ngayon naman, magtsaa. Ito yung tsaa natin. Ayan. Linastik natin kasi hindi na natin kailangan yung box eh.
Hindi na tayo magluluto ng dinner natin kasi si Tita Joanne kanina ay pinakain na tayo dun sa bahay nila. Ang hirap namang tumanggi sa grasya kung tatanggihan namin yung pagkain. Yan, kumain na kami dun kanina at anting kwentuhan. At ngayon naman tinitikman na lang natin yung ginaw kasi bumagsak na naman ng 8.5 yung temperature. Natin matiis yung ginaw. Ginaw na naman. Saya. And may bisita tayo kaya siyempre bigyan natin ng upuan pag bisita. Ang sweat naman ni MJS nang may bigay ng upuan. Yung mga ginagawa namin ngayon guys, practice. Ito yung warm up namin para pag nag-abroad kami in the future, tatawanan natin yung mga kano. Nilalamig. Nilalamig kami nakasando-sando. Pagkatapos namin magtsaa, agad na rin kami pumasok sa aming mga tent. Hindi na rin kasi namin matiis yung lamig, kaya nagdoble na rin ako ng jacket bago matulog. Yan, magtsaa muna tayo para uminit yung tiyan natin at try natin lumabas kasi sobrang ginaw talaga at mas maginaw pa ata dito kaysa sa barlig. Siguro ready na tayong lumabas. Medyo mainit-init na yung tiyan natin. No. Ganyan yung view na makikita mo dito sa location natin. Nasa gilid kasi tayo ng bangin. At ang goal natin ay tignan yung thermometer. Guys, 4.3. Ginaw. Nabit niya yung record natin na 5.7 dito sa may barlig. Napakalamig. Lago na tayo. Ginaw. Sindi muna natin ta. Ginaw ng hangin niya. Gloves. Yung inopen ko to, lumabi yung ginaw niya. Ganda ng sunrise. Try natin magpalipad ng drone. Tignan natin yung view dun sa kabila. Dun sana tayo sa may Mount Cotton magkakamp ka hapon, kaso nga na si Ate Gemma. Tumaas ng 6.5 degree yung ginaw dito. Lamig pa rin ng kamay ko. Wala ang gloves. Yun yung isa nating dadalhin son pag ganito yung lugar. Gloves. Lahat ng hawakan mo na na-expose sa hangin or hindi na hawakan ng matagal.
Parang ginaw, parang yelo lahat eh. Napakaganda dito magluto. Yung narinig nyo na ibon na yun nandun lang sa may ilalim ng bato. Ang ganda ng tunog niya. Sabi niya. Takot. Bangin. Kaibigan pala tayong member ng Stokwa na pupuntahan tayo dito kasi nga yun, magpapalipas sila ng oras kasi punta silang Buskalan ngayon. Punta sila kay Apuang Ud. Hintay lang natin doon sa may kalsada para turo natin yung location natin. Tapos makakapagpaalam na rin kay Tita Joanne. Ako. Yes! Ay, tara na. Morning po. Good morning po. Thank you, Tita. Apo. Tara. Pagdating nila, sakto namang tapos na rin kami magluto, kaya naman sabay-sabay na kaming kumain. Guys, wala na tayo sa dilata ngayon. Nasa pasarapan na tayo ng ulam. Tikman natin luto ni Derek. Hap, lambot no? Top ya? Oh, legit na. Aprobado na ni Patrick. Ibig sabihin masarap talaga. Or nahiya lang talaga siya. Ayaw niya masarap ang damdamin ko. Guys, yung kwan natin yung dream nating drone, FPV. Bata to, ang bigat pala. Parang 500 to 600 grams. Wait lang, ikon ko lang. Nagmo-moist eh. Nagmo-moist. Duruan mo yung parang sa gagel. So, take off. Press mo muna to, diin. Diin? One. Hindi, ano dito. Hindi, ano yan? Tapos nga ganun yan. Wala siyang sasabitan. Hindi nakakatakot mag-take off sa ganyan. Ito. Teka. Sige, ikaw nga muna. Kita. Yan. Tapos, pag ano, long press. Long press mo na. Wow! Bakas! Iwi mo. Wow, lipad MJS, oh, galing. Taki na. Angat ka. Angat. Sige, ganun. Cancel. Galing! Wow. Dapat mo banking din yung ulo mo per dyan. Ganun? Mo banking yung ulo kasabay ng drone. Paano tayo record? Paano tayo record, pre? Ay, ito. Nakita na. Hindi. Pero pag 20% just that. Pag pinag-notify return to home, babagsak. Hindi. Sa nakatayo. Ikakang ganda. Bumalik ng Maynila. Puto. Nalipad ako, pre. Saan to pala? Ano yan? Ako yung nagda-dive sa cliff, pre. Uy! Oh, gago. Uy! Nag-record ka na? Ah, gago, ganito pala feeling. Tapos na mo.
Ay, nahabol ng ibon. Ay, gagong ganda. Ayan, bebenta ko na lahat ng gamit ko. Galing, nagdad. Uy, gago may ipon. Hindi yan, maliit lang. Minsan napapaisip din ako, bakit nga ba ako nandito? Pwede namang nasa bahay lang ako, naglalaro ng video games, nagkakalikot ng kung ano-anong gamit at nagpapalipas oras. Pero iba pala yung lumabas ka sa comfort zone mo kapag sinubukan mo ang sarili mo sa mga bagay na alam mong mahihirapan ka. Doon mo mararamdaman na buhay ka. Pagod, ginaw, pawis, pero may saya. Sa bawat hakbang, hamon, mas lalo mong nakikilala ang sarili mo. Hindi lang siya basta saya, sobrang saya. Kaya kung may pagkakataon kayo kasama ang kaibigan o pamilya, subukan nyo mag-camping o pumunta sa ganitong lugar. Hindi lang ito basta lakad, kundi mga alaalang mananatili sa inyo panghabang buhay. So yan, pag umabot ka sa video to, maraming salamat sa iyo. Please like, comment, subscribe, Wala pa eh. share to our YouTube channel. Peace out. Maging masaya sana kayo dyan sa lupa. Andito kami sa langit ni Direk. Sigurado ka ba pupunta tayo sa langit, pre? Mababait tayo, Direk. Bye-bye. Take